Ano-ano ba ang mga dapat mong malaman bago ka mag-loan sa Pag-ibig at gaano kaimportante na malaman mo ito? At kapag ready ka ng mag-loan, saan naman tayo pwede mag-file o pumunta para sa kumpletong proseso nito? So ipapaliwanag ko sa inyo ngayon ang mga bagay na dapat na alam mo bago ka mag-loan sa Pag-ibig. Unang-una, ano ang Pag-ibig Multipurpose Loan Program? Ikalawa, saan natin pwedeng gamitin ang Pag-ibig Loan? Ikatlo, paano naman tayo mako-qualify sa Pag-ibig Loan? Ikaapat, magkano naman ang pwede nating hiramin sa Pag-ibig Loan? Kalima, paano naman tayo mag-a-apply sa Pag-ibig? So yan na yung dalawang paraan. Magkano naman ang interest? Yan, kailangan alam nyo rin yan kasi pwede nyo ikumpara sa interest dito saka sa interest sa mga bangko. And then, paano tayo magbabayad sa Pag-ibig Loan? And then lastly, kailan tayo pwede mag-renew o kailan tayo pwedeng umutang ulit. Okay, mga bagay na yan, tatalakayin natin at tara, usahan na natin. So, unang-una, ano ba ang Pag-ibig Multipurpose Loan? Okay, ito ay ang cash no, na ibibigay sa inyo ng Pag-ibig para makatulong sa inyo sa inyong mga financial needs o pangangailangan. So, pwede nyo itong gamitin kahit saan actually. Pwede sa medical expenses, pwede sa mga home improvement, capital for small business, pag mag-uumpisa kayo ng negosyo, purchase of furniture, mga appliances, sa utility at saka sa mga credit card, pwede rin sa pag-aaral sa tuition fee, special events, kung ano man yung mga pwede nyong puntahan, car repair, vacation and travel, pwede rin yan, saka mga electronic gadgets. So actually, halos lahat ay po pwede. How do I qualify for Pag-ibig MPL? So, ang qualification naman dito ay at least 24 monthly membership savings. Okay? Under the Pag-ibig regular savings. So, savings program po ito. No? And then, kailangan active kayo na member at dapat mayroong isang membership savings sa loob ng 6 na buwan bago kayo umutang. Okay? So, at least merong isang month na pasok sa 6 months. Okay? So, third, kung may existing na Pag-ibig housing loan naman kayo, MPL o kaya ay calamity loan, the accounts must not be in default. Okay? And then lastly, dapat meron kayong proof of income. So, pagkano naman ang pwede nyong hiramin sa Pag-ibig loan? Ang mga qualified members ay pwede manghiram na hanggang 80% ng kanilang regular savings. So, kung magkano man yung naipon nyo, 80% nun ang pwede nyo utangin. Okay? Ibig sabihin, habang kayo ay nag-contribute sa inyong savings, ay nadadagdagan naman ng inyong loan amount. Okay? So, mas malaki ang savings nyo, mas malaki ang loan. And then, kung meron naman kayo outstanding na calamity loan, ang inyo namang pwedeng hiramin ay ibabawas sa inyong outstanding balance. Okay? So, para makuha yung 80%, isa-subtract yung outstanding balance nyo at mabibigyan kayo ng remaining na loan. Okay? So, magkano naman ang interest rate ng Pag-ibig? Ang interest rate nila ay 10.5% per annum. Kumpara nyo yan sa mga interest ng local banks. Okay? Ang Pag-ibig pa naman na interest ay isinasauli sa mga member through dividends. Okay? Ibig sabihin, pag may nangutang, nagkaroon ng interest, so isa kayo sa magkakaroon ng dividends mula sa mga nasingil nila sa loan. Okay? How do I pay my Pag-ibig? Paano naman tayo magbabayad? The loan is payable within 2 years or 24 months o kaya ay 3 years or 36 months. Okay? So, it comes with a deferred first payment. Ito maganda rito. So, yung first payment nyo ng inyong loan ay deferred o delay. Ibig sabihin, hindi agad-agad kayo sisingilin sa inyong first payment. So, how do I pay my Pag-ibig naman if you are unemployed member? So, meron tayong member na employed at merong unemployed. Okay? So, pagka-empleyado kayo ay via salary deduction na ina-arrange sa inyong employer. Okay? And then, via virtual Pag-ibig at any Pag-ibig fund branches near you.
pwede na kayo pumunta sa mga branches na malapit sa inyong lugar o kaya ay any accredited collectors partner outlet, no? O kaya yung mga online payment channels. Marami po yan. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Okay, next. When can I renew my MPL or multipurpose loan? So, after paying an annual amount equal to 6 monthly amortization and upon satisfying the eligibility requirements. So, kapag kayo ay nakapaghulog na ng 6 na monthly amortization, po pwede na ulit kayong mangutang. Pero, kailangan masatisfy niyo muna ang inyong eligibility requirements. Okay? So, next. Outstanding balance of your existing loan shall be deducted from the loan proceeds of your new loan. Ibig sabihin, yung outstanding balance nyo ay i-minus doon sa inyong bagong loan. Kaya ang makukuha nyo ay yung bago ng amount dahil sinabtract yung inyong existing loan. Okay? So, next. So, how do I apply sa Pag-ibig MPL? Dalawang bagay po yan o dalawang paraan. Unang-una ay via online sa virtual Pag-ibig o kaya ay over the counter kung pupunta kayo doon sa branch ng Pag-ibig. Okay, sasubmit nyo lang ang inyong application form. Pagka-online naman ang ating application, unang-una ay kailangan natin mag-upload ng ating accomplished loan form. So, tuturo ko sa inyo yan o ibibigay ko sa description kung paano tayo mag-download ng application form or mag-upload or mag-fill up ng application form. Okay? So, completing the Pag-ibig MPL application online. Online po yan, ano? So, and then, note lang po, available to all members with a Pag-ibig Loyalty Card Plus or Cash Card. O, ibig sabihin, kung meron kayong Loyalty Card Plus o kaya ay Cash Card, po pwede po kayong mag-loan online. Okay? Otherwise, go offline. Okay? So, kung di pa kayo nakaregister online, po pwede nyo panoorin itong isa dating video na kung paano mag-register online sa Pag-ibig. Panoorin nyo lang yan para kayo ay makapag-loan. Okay? At meron din po tayo mga other videos na pwede nyo panoorin. Meron din tayong Pag-ibig Calamity Loan at meron din tayong Pag-ibig MP2 Savings. So, bakit mas maganda kaysa sa bangko? Okay? Panoorin yan dahil maganda po yan. And then, maraming salamat din po sa ating mga subscribers, sa mga dati na at yung mga bago, meron pa tayong 539 for the last 28 days. Maraming po salamat sa inyo. At narito po ang ating mga shoutout sa ating mga bagong subscribers. Yan po sila. At maraming salamat po sa inyo and na-appreciate po natin ang inyong pag-subscribe. Shoutout pa rin sa ating mga bagong subscribers at nandiyan din po yung date. Kitang-kita nyo, press na press, bagong-bago. Okay, maraming salamat po talaga. Appreciated po. At wag nyo rin kakalimutan mag-like, mag-subscribe at hit nyo na rin ang bell para sa notification. And i-follow nyo na rin ang ating FB page. Okay? So again, maraming salamat po mula sa Promag TV at ating motto, listen, learn, apply, and earn. Thank you very much and God bless.